mga kaigsuunan, ang aton leader, ang aton piloto, navigator, the man who brings us to a more prosperous tomorrow, the President of the Republic of the Philippines, Benigno Noynoy Aquino III. Thank you. Please down. His Excellency Laldut Lana Ralte, Ambassador of India to the Philippines, Secretary Marojas, Secretary Mon Jimenez, Governor Junjun Davide, Vice Governor Agnes Pagpale, Congressman Luigi Quisumbing and Congressman Samsam Gullias, Undersecretary Juju Lutilla, Mr. Mike Kosikin of Megawide, Mr. Grandi Malikar Karjuna Rao. I'll do better in the next project. Mr. Srinivas Bomidala, Mr. Manuel Ferrer, Mayor Paz Radasa, Mayor Jonas Cortez, Engineer Nigel Villarete, other local government officials of the province of Cebu, stakeholders and officials and staff of the GMR Megawide Cebu Airport Corporation and the Mactan Cebu International Airport Authority, fellow workers of government, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan. Magandang hapon po sa inyo lahat. Kinakain kami ng tanghalian ni Governor Davide kanina at sabi ko, Junjun, pag panahon na nagretiro tayo, may naisip akong papasukan nating hanap buhay. Sabi niya, magtayo tayo ng restaurant. No? Sabi niya, sige, ano ang pangalan? Kanya, sabi ko, pinakamaganda dyan, yun, Sogbu sa Sugbu. Yeah? Sabi niya, Sogbu, yung sa yung mga hindi natawa, yung mga hindi ko kayo kabatch. Binabaliktad lang yung busog. Sogbu sa Sugbu. Sabi niya, pwede. Yung appetizer, wala pa kayo order, chicharong kagad. Galing sa Karkar. Pero healthy ho yung amin. Si Luigi kasi nakita ko, kaya naisip ko po yun. Luigi, bagong kasal, mukhang masaya-masaya ka. Beatific smile raw. Tsaka parang nag-slim ka yata. Anyway, ngayong araw po, ang eksakto po, ika-5 taon ko po sa pwesto bilang Pangulo. 1 taon na lang, eksakto rin ang natitira sa ating termino. Sa nalalabing panahon po ito, talagang ibinubuhos natin ang ating lakas para masagad ang hatid nating pagbabago sa bansa. Ang tanging hangad ko po, pagkababa sa pwesto, makalingon sa ating nagawa at masabing di hamak na mas maganda na ang ating iniwan kaysa sa ating dinatnan. Ngayon po, nagtitipon tayo para ipagdiwang ang isa na naman positibong pagbabago para sa Cebu at sa kalakhang bansa. Ang simula ng pagpapatayo ng new passenger terminal building kasama na iba pang pagpapaunlad ng Mactan Cebu International Airport. So matotal, tinataya po na nasa 17.5 billion pesos po ang halaga ng proyektong to na inaasahan nating makumpleto sa Hunyo ng 2019. Palagi ko check ko yung figure rin para mukhang kulang ng konti. Ano po bang pagpapaunlad ang ilalatag natin sa paliparang ito? Una ho, ipapatayo dito ang dagdag na 20 aircraft parking stands sa may kanya-kanyang aerobridge, 13 bus parking stands para sa mga sasakyan naghahatid sundo sa mga pasahero, mahigit sa 550 private vehicle parking stands. Pangalawa, tatayo ang isang link bridge na kukonekta sa domestic at international terminals. Pangatlo, dadagdagan natin ang domestic and international flight check-in counters ng 100 counter mula sa kasalukuyang 49 patungong 149 na counters. Resulta po nito, lalawak ang espasyo, bibilis ang daloy ng operasyon sa airport at maiiwasan ang sakit ng ulong dulot ng delayed flights. Dahil sa mga ito, inaasahan nating tataas ang annual passenger capacity ng paliparan o ang bilang ng mga na-accommodate nitong pasero kada taon mula sa kasalukuyang 4.5 milyon patungong 15 milyon. Lahat po ng ito, bahagi ng layunin nating gawing mas dekalidad, hindi lang ang mismo ninyong pasilidad, kundi pati na rin ang inyong kalakhang serbisyo para sa mga pasahero. Lagi po natin binabanggit sa tuwid dadaan ang hangad natin, inclusive growth. Ibig sabihin po nito, sinusulong natin ang pagangat hindi ng iilad kundi ng lahat. Isa po ang turismo sa mga sektor na tumutulong sa ating makamit ito at sa lalong madaling panahon. Isipin po ninyo, sa bawat isang turistang dumarating, tinatayang may pumapasok na mahigit 100,000 dolyar sa ating ekonomiya. Tinatawag nga pong low-lying fruit ang turismo. Dahil hindi ka man kargado ng kaliwat kanang diploma, pwede ka na makibahagi agad sa mga oportunidad na nalilikha ng sektor na ito.
Kapag po may turista, syempre may hotel silang tutuluyan, may restaurant na kakainan, may bibilhang souvenir shop. Isama pa ang kakailanganin nilang serbisyo ng mga drivers at tour guides. Ang punto po, sa turismo, nakakalika tayo ng maraming trabaho. Hindi bukas makalawa, kundi, sabi ng kapatid ko, nauna. Sa pagpapaunlad nga po ng inyong airport, talaga namumuhunan tayo para sa kinabukasan. Paparamihin natin ang flights at paserong kaya i-accommodate ng paliparan. Gagawin natin mas maginhawa ang karanasan ng mga biyahero dito. Punsod nito, mapaparami natin ang turistang bibisita sa inyo at pag-uwi naman ng mga turista sa kanilang mga lugar, ikukwento nila hindi ang karanasang nilang naging pahirapan, kundi ang maayos at masigla nilang biyahe sa inyong lalawigan. Resulta, dadami ang mahihikayat na tumungo rito na muli naman magdudulot ng mga oportunidad at siyang magpapatuloy sa siklo ng pag-asenso. Nais ko po magpasalamat sa bawat individual at organisasyong nagkaisa para marating natin ang araw na ito. Sa DOTC at DOT sa pagtitimon nila Secretary Junabaya at Secretary Mon Jimenez. Sa lokal na pamahalaan ng Cebu sa pamumuno ni Governor Junjun Davite na talaga namang alam nating may pinagmanahan. At siyempre po sa buo ng GMR Megawide Cebu Airport Corporation sa pangunguna ni Ginoong Manuel Luis Ferrer. Nagpapasalamat din po tayo sa lahat na nakilahok sa bidding para sa proyektong ito. Alam po natin sa bidding, siyempre may mananalo at mayroong matatalo. Sa mga hindi po pinalad manalo, sana ho, imbis na mabawasan ang interest ninyong makilahok sa iba pa man nating mga proyekto, ay lalo pang lumakas ang inyong ganang sumali sa mga susunod pa mga proyektong sa ating PPP program. Tunay pong sagisag ang araw na ito sa tagumpay na dulot ng pagkakapit kamay. Patunay din ito sa napipitas na nating bunga sa ilalim ng ating public-private partnerships. Isipin po ninyo, sa nakaraang 3 administrasyon, 6 na solicited PPP projects lamang ang nai-award sa pribadong sektor. Ngayon po, mula Disyembre ng taon 2011 hanggang Hunyo ng 2015, umabot na sa 10 solicited PPP projects ang nai-award na natin na nagkakahalagang 189 na bilyong piso. Bukod pa rito, may 12 proyekto pa tayong nasa bidding na at 30 naman ang nakapila pa. Mahigit 50 PPP projects po ito na nagkakahalagang tinatayang 1.11 trillion pesos sa ilalim ng ating administrasyon. Ipaalala ko lang po, noon hindi makaakit ang Pilipinas sa mga namamumuhunan sa atin. Halimbawa po, sa kontrata para sa MRT3 sa Luzon, para lang ganahan ang mga kumpanya, gobyerno pa mismo ang nanliligaw at nag-aalok ng iba't ibang insentibo. Nariyan po ang pagbibigay na 15% fixed and guaranteed rate of return o ang pagbibigay sa kanila ng siguradong kita. Ano mang kakulangan sa dapat kitain ng kumpanya, kailangan sagutin ng gobyerno. Meron ding foreign exchange guarantee kung saan protektado sila sa anumang pagtaas at pagbaba ng piso. Pati kaliwat kanang buwis, obligado rin bayaran ng gobyerno. Tulad ng corporate income tax, withholding tax, business tax at iba pa local taxes. Sa ganitong sistema, para bang ang mga kumpanyang hinihikayat noon ng pamahalaan, basta lang sumagot na matamis na oo sa proyekto, tiyak na ang kanilang kita. Wala nang paraan para malugi sila. Sa ating po administrasyon, iba-iba na talaga ang storya. Pagdating sa sektor ng PPP, wala nang mga paluging transaksyon. Gobyerno ang nililigawan para makuha ang pribilehiyong itayo ang infrastrukturang kailangan ng Pilipino. Ang malaking pagkakaiba po, dahil sa mas makatwiran nating pagpepresyo, katambal pa ng ating transparency initiatives, buo na ang tiwala ng mga kumpanya ngayon sa gobyerno. Mataas ang kumpiyansa nila sa pakikituwang sa atin, siguradong kikita ang kanilang kumpanya. Ano ang epekto nito? Ngayon, naipapatayo na natin ang mga kailangang infrastruktura. Nabibigyan pa tayo ng karagdagang pondo para sa iba't ibang proyekto at programa. Halimbawa po, para sa Daanghari SLEX Link Road Project, ang unang PPP sa ating administrasyon, nakatanggap ang gobyerno ng 518.48 milyong piso na tinatawag na premium. Sa NAIA Expressway Project 2 naman, ang nakuha natin 11 bilyong piso. Pataas po ng pataas sa mga premium na natatanggap natin. Dito po sa Mactan, Cebu International Airport, New Passenger Terminal Building Project, ang premium na inibigay sa atin 14.4 billion pesos. Lahat po ng pondong yan, diretso sa kaban ng bayan at magagamit sa iba pang proyekto para sa mamamayan. Win-win situation para sa pampubliko at pribadong sektor, di po ba?
Alam mo niyo, bago ako magpatuloy, nabanggit lang sa akin kanina, meron na ho yata nagsasabi yung 14 na bilyong pisong yan ay gagamitin ng Liberal Party para sa eleksyon sa susunod na taon. No? So, alam mo niyo, talaga nakaka-insulto yun dahil unang-una, no, meron pa tayong kilalang magnanakaw na sasabihin niya kung ano nanakawin niya bago niya nakawin. At pagkatapos, di ba, bibigyan, tukuyin po nyo. Kami nanakawin at sana at magtatagumpay pa rin kami. So, magnanakaw na raw ho yung partido namin, no, tanga pa. Sobra namang insulto ho yata talaga yun. Pero ganun talaga ang buhay, lulunukin ko na lang ho. No? At sana basahin mo yung kung paano ang proseso para makita mo ito po ay didiretso eventually sa National Treasury kung saan ang Kongreso lang ang may karapatan magsabi saan pwede dalhin yung pondo. So by the time ho na nagdesisyon ng Kongreso siguro doon, matagal nang tapos ang halalan. Kaya kung itong nagsalitang to na binalita sa akin, wala kang kausap, kakausapin ko po si Secretary Dinky Suliman na tulungan ka na social welfare na ihanap ka ng kausap. 1 taon na lang po ang natitira sa mandato yung pinagkalubin nyo sa akin manungkulang bilang Pangulo. Taos puso po ako nagpapasalamat sa minamahal natin mga Cebuano. Sa inyo pong pag-aaruga sa aming pamilya mula sa aking ama, sa aking ina, hanggang sa akin po. Ako po'y 2 beses po lumapit sa inyo nang tumakbo ko Pangulo 2010, nitong 2013 para sa ating mga kasamahan sa Team Pinoy at ako rin noong 2007 no ako po'y tumakbo bilang senador. At talaga naman pong ipinagdaman ninyo ang inyong mainit na suporta. Muli, maraming salamat po sa patuloy ninyong pagtitiwala. Alam naman po ninyo kung gaano kahirap ang trabaho kong ito. Saksi kayo sa lahat ng panlalait, pag-alimpos sa akin. Bawat galaw ko pinupuna. Gaano makalaki ang magawang tama, hahanapin pa rin nila ang pinakamaliit na mali. Kadalasan para lang magpapogi at mamulitika. Pero kapag nakikita kong naisa sa konkreto na ang mga inaasam-asam natin, kapag nakikita kong mapositibong bunga na inalalatag natin pagbabago, kapag nakikita ko ang sigla sa mukha ng ating mga kababayan, dulot ang naihatid nating benepisyo, talagang masasabi ko po, sulit ang bawat pagod at hirap, sulit kahit ang panlalait at paninira, sulit ang paglilingkod na ito sa sambayan ng Pilipino. Oras nga pong tawagin na tayo ng Panginoon, taas no ko pong sa masasabi, talagang malayong-malayo na rin ang ating narating. Diding ko po. Simula pa lang ito ng pagpapakitang gilas ng Pilipinas at ng sambayan ng Pilipino. Hindi sa akin nagtatapos ang tuwidadaan. Naglalatag tayo ng reforma ngayon at tiwala akong kayo, ang aking mga boss, ang patuloy na magkukumpas sa daang matuwid. Kayo magtitimon nito sa tamang direksyon, kayo magpaparangkada nito tungo sa katuparan ng pinakamatatayog nating mithiin. Hindi po ako magsasawang sabihin, talagang isang pribilehiyo ang maglingkod sa lahing tumatayo sa bawat pagkadapa at talaga namang hindi nagpapadagig sa anumang pagsubok. Isang karangalan ang maging pinuno ng sambayan ng Pilipino. Magandang hapon po. Maraming salamat sa inyo lahat.